May tanong sa akin, Boss Ray, pag pinuntahan kayo ng Ola sa bahay at hindi na kayo doon nakatira, tapos nagtanong-tanong sila sa mga kapitbahay ko kung saan ako nakatira, posible po ba napuntahan ako? Di ba paglabag yun sa data privacy? Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Dito po sa video natin, alamin natin kung may paglabag po ba sa data privacy yung pagtanong-tanong no, sa mga kapitbahay kasi nga hindi na doon nakatira. No? Tapos, pagka pinagtanong ka ba, pupuntahan rin ba nila? No? Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po tayo abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsinti ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niyo pong mensahe. So sabi niyo nga, Boss Ray, pag pinuntahan kayo ng Ola sa bahay at hindi na kayo doon nakatira, tapos nagtanong-tanong siya sa mga kapitbahay ko kung saan ako nakatira, posible po ba napuntahan ako? Di ba paglabag yun sa data privacy? Okay, ito po siya, no? Kasi unang-unang po yan, no? Dapat yan is nakalagay dun sa kanilang privacy policy. Okay, na kayo po ay, kumbaga, pwedeng puntahan sa bahay pagka po kayo ay hindi nakapaghulog sa takdang panahon. Okay? Tapos, ito po yan. No? Kasi, syempre, pagka hindi kayo nakapagbayad, definitely yan, may mga Ola po, no, na talagang nagpupunta ng bahay. Okay? Pero hindi ho lahat, ang mga hindi ho nagpupunta sa bahay is yung mga bugok at abusado, yung mga illegal, hindi ho nagpupunta yon. Takot lang ho nun man na magpunta sa inyo. No? Yung pong mga legitimate yan, nagpupunta yan. Alam nyo naman ho kung sino-sino yan. Panoorin nyo po yung mga video ng ating mga kaibigan, no? Kagaya nila Kajani, nila Mamiam, ni Ate Red, tsaka po ni Pat Quinto. Sila po nagsasabi no, kung sino-sino yung mga Ola na yon na nagpupunta po sa bahay. Okay, kasi po ako, hindi ko sasabihin sa inyo yan kasi nga ako, unang-una nagtatrabaho ako sa same industry. Ayoko naman magkaroon ng conflict. Okay po, so sana lang maliwanag yon. Now, balik tayo doon sa topic, no? Ito ho kasi, no, kagaya nun sa inyo, hindi na ho kayo doon nakatira. Tapos, syempre, hindi nyo naman ho sila in-inform. Paano ho kung nakalagay sa contract nyo, no, or doon sa inyong, ipinag-agrihan, no, na pag kayo po'y umalis or lumipat ng bahay or lumipat po ng trabaho, dapat po i-inform sila. Kasi may mga ganyan pong nakasaad sa kontrata. Now, if kung hindi nyo po sila na-inform, well, there's a possibility po na masampahan nila kayo, no? Kasi paglabag po sa sa kontrata nyo, so it's a breach of contract. So, pagka ginawa nila yung kanilang yung legal na pamamaraan po nila, well, there's a possibility na masampahan po tayo. Pero sa small claims pa rin ang bagsak doon. Civil case kasi po yun. No? Now, ito ho, ang sasabihin ko sa inyo is base po ito sa aking, karanasan. Ito po yan. Kasi po, pagka naman pinuntahan kayo sa bahay, hindi naman automatic kung malalaman kagad yung bahay. Kagaya ko ho, nagtatanong-tanong din naman ho ako. No, kasi ito yan. Lalo ho sa Metro Manila, no? Katapat bahay nyo na hindi pa kayo kilala. Di po ba? Mas kilala tayo doon sa mga alias natin. Paano po kung iba yung pangalan natin doon sa alias natin, di ba? Sa mga pet name na. Kasi may mga pet name tayo sa Pilipinas, di ba? Hindi ho naman kung ano yung given name natin, yun yung tawag sa atin doon sa lugar natin, di po ba? So, isa yun sa dahilan kaya po nagtatanong. Kasi para matuntun po yung bahay po ninyo. Ngayon, ang importante lamang naman po dyan is hindi ma-disclose yung inyong information. At syempre, hindi kayo mapahiya. Kasi kung gagawin ng maniningil na pagtanong doon sa kapitbahay nyo, saan ba nakatira dito si Boss Ray? May utang kasi sa akin yun. Ayun, talagang paglabago yun. Yun hindi tamang pamamaraan po ng pagkakandak ng paniningil no sa field. Hindi ho ganon. Kasi marami naman ng pamaraan Di po ba?
Kuwari, kilala niyo po ba si Boss Rai? Kasi syempre, kapitbahay magtatanong yan, di ba? Meron lang ho kasi kailangan sa kanya, may business ho kasi kami. That's it. Hindi naman siya nagsinungaling, di ba? May business naman talaga eh. Di ba? Which is yung maningil. Yun yung business eh. Di ba? Wag lang, tsaka kailangan iwasan sabihin kung anong kumpanya. Kasi, kalimitan, no, ng is, pag sinabi yung, let's say, Boss Rai Lending, may lending definitely, malalaman sa utang. Di po ba? As much as possible, dapat yun ang iwasan. Tsaka, siyempre, gaya nung sinabi ko, dapat, iwasan, no, na sabihin yung information. Mag-divulge ng information na, may utang sa akin, ganito, nakatagal. Bawal na bawal po yun. Yun ang no-no. Yun ang may breach yun sa data privacy natin. Okay, now, kagaya po nun sa inyo kasi, sabi nyo nga, lumipat na kayo ng bahay. Talaga pong ipagtatanong kayo niyan. Ngayon, syempre, pag may nakapagsabi po, no, kung saan kayo nakatira, no, definitely pupuntahan kayo. Kasi po, tingnan nyo, diba, pinuntahan na kayo nung panahon na yun eh. Kaya nagtatanong yun kasi talagang gagawin nila yung kanilang sinumpaang trabaho, yung maningil. So, pupuntahan talaga nila kayo. Kaya nga inaalam yung address ninyo eh. Pero, it doesn't mean, no, na nagtanong-tanong sa kapitbahay, meron na po kagad paglabag dun sa data privacy. No? Ano po yun? Depende pa rin po, no, dun sa pamamaraan po nila ng pagtatanong. Okay? Kasi po, especially yan, meron tayong prohibition on unfair debt collection practices. So, dapat kumbaga, hindi sila yung mga nagpapanggap pa na, pulis kami, aarestuhin namin kasi may ulan. Hindi dapat yan. No? Dapat kumbaga, pagiging discreet nga actually, ang gagawin. Kumbaga, gaya sinabi ko kanina, pwede naman niya sabihin na, may business kasi kami pag-uusapan. Diba? Well, which is totoo naman, may business naman talaga kayo pag-uusapan. Yung dun sa utang niyo. So, hindi siya naglabas ng information, hindi niya kayo ipinahiya. No? Kasi yung sa data privacy po natin is pagka kayo napahiya, nagbigay ng information, kumbaga inilabas yung information na pinagkatiwala nyo sa kanila, yun po yung paglabag. Pero yung mere na pagtatanong lang, kasi sabi nga sa inyo, uulitin ko po depende ho kasi sa pagtatanong. Kasi po, kung yan talagang pabalagbag magtanong at isiniwalat yung information, well, definitely po, paglabag yun. No? Kung ako ho sa inyo, no, at kung hindi nyo naman din talaga balak na takasan yung utang nyo, inform nyo na lang sila kung saan kayo nakatira. Diba? In good faith na lang ibigay ninyo. Kasi baka mamaya nakasaad yun sa kontrata ninyo. No, so baka mamaya magpursige pa sila na magsampa ng kaso ng breach of contract. Actually, hindi siya breach of contract na case talaga kasi pupunta sa small claims eh. Pag napatunayan kasi breach of contract 'yon, meaning due and demandable na siya. So ibig sabihin, yung kahit hindi pa mature yung account, yun, i-demand nila na yun kasi na-breach na yung kontrata eh. Kumbaga, kung ano yung nakasaad kasi doon na ito address ko, dito ako nakatira or dito ako nagtatrabaho, hindi nyo na sinabi, kumbaga lumipat na kayo ng trabaho o lumipat kayo ng bahay, hindi nyo naman sinabi sa kanila. So there's a possible breach of contract. No, kaya importante po na alamin natin yung ating pinipirmahan, no? Hindi ho yung porket kailangan po natin ng pera, pirma lang tayo ng pirma. No, anuhin ho natin, lagi ho natin kumbaga gumawa tayo ng ating due diligence. Alamin po nating maigi. Kasi yes, I fully understand na talagang lahat po tayo nangangailangan. No, kaya lang syempre hindi naman porket nangangailangan po tayo tira na lang tayo ng tira, pasok na lang tayo ng pasok sa isang bagay na baka mamaya sa dulo pagsisihan po natin. No, lagi ho nating kumbaga siya sa atin maigi, no, kung ano po ba yung ating pinapasok, no? Kasi yes, ang lending, ang financing or ang OLA, no, ang kailangan ang kumbaga nagkakandak ng kanilang due diligence no, sa kanilang kliyente kung talagang po pwedeng pahiramin. But still, tayo ho sa nangungutang, syempre, 'di ba, kung tayo po talaga ay manghihiram at gusto natin yung utangan tong kumpanya na to, siyempre, gusto natin sa magandang relationship, di ba? Ayaw natin yung kagaya sa mga buko katapusadong online lending apps na to na 2 days pa lang. Di ba? O yun ang wawalang yan. At saka, simula pa lang ng pautang, nanloloko na. Di po ba? So, gawin ho natin. Ulitin ko, gawin ho natin yung nararapat po para maiwasan natin yung stress.
Kasi pag tayo na-stress, nagkaroon tayo ng anxiety, madidepress po tayo. Diba? Tuloy-tuloy yun eh. Which is yun yung iniiwasan po natin. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.